Nakatira ka sa bahay ko at sinasaktan mo ako. Ang isang parasito na tulad mo ay mas masahol pa kaysa basura sa kalsada. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal. Paano mo nagawa na sampalin ang aking asawa? Ang matinis na sigaw ng biyenan ko ay tila handa nang bumulagta sa sahig. Hinawakan ko ang aking pisngi na nag-aapoy. At habang nakatingin sa aking asawa, na nakatayo na may ekspresyon ng pagkabigla, pinalamig ko ang dugo mula sa sulok ng aking labi. Biyenan, sa tingin ko ay mali kayo. Ang kondo na ito ay akin bago pa kami ikasal, at ako ang naglagay ng password sa pinto. Dahil sa ginawa ninyo, tapos na ang ating relasyon. Umalis kayo sa bahay ko ngayon din. Ang 10% ng kita mula sa video na ito ay ibibigay sa mga batang may cancer at mga organisasyon para sa kapakanan ng mga nakatatanda. Suportahan ang advokasya na ito sa pamamagitan ng inyong subscription at like. Tara, simulan natin ang nakakaaliw na kwentong ito. 3 araw ng aking honeymoon. Nagising ako bago pa tumunog ang alarm. Ang lamig na pumuslit mula sa siwang ng bintana sa bukang liwayway ay umakyat sa aking mga bukong-bukong. Para bang libu-libong pinong karayom ang tumutusok sa aking balat. Humilig ako sa aking tagiliran at tiningnan ang batok ng hindi kilalang lalaki na natutulog sa tabi ng aking unan. Ang batok ni Marco, ang lalaki na legal na naging asawa ko, ay humilik ng bahagya sa kanyang pagtulog. Isang tunog na nagpapaalala sa tunog ng isang maliit na appliance na umaandar. Hindi ito malakas. Ngunit sa katahimikan ng 5:30 ng umaga, lalo itong nakakainis. Tinitigan ko ang isang maitim na nunal sa kanyang leeg. Biglang may pumasok sa aking isip. 2 taon na kaming magkasintahan ng lalaking ito, 6 na buwan ng engaged, at 3 araw ng kasal. Gayunpaman, hindi ko pa nakita ng maayos ang hugis ng kanyang batok. Mayroon siyang medyo patag na ulo, at sa gitna ng kanyang buhok na magulo dahil sa pressure ng unan, may kaunting nakalitaw na puting anit. Biglang umandar ang compressor ng refrigerator sa sala, na naglalabas ng mahinang vibration. Dahan-dahan kong iniangat ang aking katawan at inilagay ang dulo ng aking mga paa sa malamig na sahig na kahoy. Ang kondo ng mga bagong kasal ay regalo sa akin ng aking mga magulang na matatagpuan sa gitna ng Makati. Mayroon itong 138 milli-quadrod, south-facing at may tanawin bagamat malayo sa Ayala Triangle Gardens. Nang i-renovate namin ito, pinili ko ang isang light wood parquet. Ngunit ngayon, ang pakiramdam sa ilalim ng aking mga walang sapin na paa ay nagyelo. Ang lamig ay umakyat mula sa talampakan ng aking paa hanggang sa aking mga binti na nagdulot ng panginginig. Hindi ko binuksan ang ilaw sa banyo. Hinugasan ko ang aking mukha sa malabong ilaw ng bukang liwayway na pumuslit sa bintana. Ang tubig na lumalabas sa gripo ay napakalamig na tila tumatalim sa balat. Madiin kong kinuskos ang aking mga pisngi gamit ang 2 kamay. Sa ilalim ng mga mata ng babae sa salamin ay may maitim na eye bags. Sa araw ng kasal, nagsimula ang make-up ng alas 5 ng umaga. Kinabukasan, ang pagbisita sa bahay ng aking mga biyenan at ang family lunch. Sa loob ng 2 araw, halos hindi ako nakatulog ng 4 na oras. Ibinabaon ko ang aking mukha sa tuwalya. Ipinikit ang aking mga mata at nanatili sa ganoong posisyon. Eksaktong 3 segundo. Ang mga kamay ng orasan sa kusina ay tumuturo sa size 10. Kailangan ni Marco na nasa trabaho ng alas 9. Kaya kung gusto naming mag-almusal ng 7:30, kailangan ko nang magsimula para hindi ako mahuli. Pagbukas ng pinto ng refrigerator, isang malamig na puting ilaw ang nagliwanag sa aking mukha. Nakita ko ang mga sangkap na maayos na nakalagay. Karne ng baboy, manok, toyo, suka, bawang, paminta, at dahon ng laurel. Sa kabilang lalagyan ay may pinakbet na ipinadala sa akin ng aking ina 2 araw na ang nakaraan. Habang nagluluto, kinagabihan bago ang kasal, aksidente kong nakita ang isang mahabang mensahe sa WhatsApp na ipinadala ng aking biyenan kay Marco. Ganito ang nakasulat: Marco, anak, isang hiling lang ang gusto ni Mama, tikman ang adobo na gawa ng aking manugang. Ang iyong lolo, nawa'y mapayapa siyang namayapa, ay kumakain ng adobo na inihanda ko araw-araw sa umaga. Iyan ang tradisyon ng aming pamilya. Si Marco, na nakahiga sa kama at naglalaro sa kanyang mobile, ay binasa ang mensahe at tinanong ako na parang wala lang, Mara, marunong ka bang mag-adobo? Hindi ba? Oo, marunong ako, sagot ko. At totoo nga, marunong ako. Ngunit ng gabing iyon, habang nagpapabalik-balik sa kama,
Isang tanong ang hindi ko maalis sa aking isip. Bakit kailangan kong ipagpatuloy ang isang tradisyon ng pamilya sa paghahanda ng pagkain na kinakain ng isang biyenan na hindi ko man lang nakilala? Hayaan na lang. Naisip ko. Kinuha ko ang karne, inilagay sa countertop, at sinimulan itong tunawin. Hiniwa ko ang mga gulay, at pinirito ang karne na may kaunting mantika. Mula sa mainit na kaldero, ay lumabas ang isang tunog ng pagprito, at isang masarap na aroma ng karne ang nagsimulang pumuno sa kusina. Nagdagdag ako ng tubig sa kaldero, tinakpan ito, at ibinaba ang apoy. Sa labas, nagsisimulang umilaw ng dahan-dahan. Sa Nobyembre, sa Makati, huli na lumabas ang araw. Higit sa 6 na sapata, ngunit ang langit ay kulay abo pa rin. Tumayo ako sa tabi ng bintana ng kusina, tinitingnan kung paano nagsisindi isa-isa ang mga ilaw sa harap ng apartment building. Sa bintana ng isang bahay, isang babae na nakasuot ng pajama na may mga parisukat ay naglalabas sa balkonahe. Ang kanyang mga galaw ay napakabagal. Sa kaldero, kumukulo ang niluto, naglalabas ng puting usok. Ang usok na umaakyat sa ilalim ng ilaw ng exhaust hood ay tila panaginip. Tinikman ko ang sabaw. Medyo matabang, kaya nagdagdag ako ng kaunting asin. Eksaktong 7:00, sinimulan kong ihanda ang pampagana. Gumawa ako ng maliit na omelette ng patatas na sinisiguro na ito ay mananatiling makatas sa loob at pinirito ang ilang spinach na may bawang, tulad ng itinuro sa akin ng aking ina. Inilagay ko ang atsara at pinakbet sa puting ceramic na plato at inilagay ang mga ito sa gitna ng mesa. Sa huli, sinuri ko ang mesa. Ang puting linen na mantel na regalo sa amin sa kasal. Ang tableware na may discreet gray border na pinili namin ng magkasama sa isang design store sa Salcedo Village at sa gitna ang umuusok na niluto. Ang mga gulay ay malambot at isang manipis na layer ng taba mula sa karne ang lumulutang sa ibabaw ng sabaw. Sapat na ito, naisip ko. Sakto nang tinanggal ko ang aking apron at magsisimula na akong pumunta sa kwarto para gisingin si Marco. Isang matinis na tunog ang lumabas mula sa numeric keypad ng pangunahing pinto. Beep! 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 Ang tunog na pumutol sa tahimik na hangin ng umaga ay tila sa isang tao na random na nagtatype ng password. Nanigas ako sa aking kinatatayuan sa loob ng halos 2 segundo. Kaagad pagkatapos ay narinig ang mekanikal na tunog ng pagbukas ng lock. Click! Nagbukas ang pinto. Ay, Diyos ko, bakit hindi bumubukas ang pintong ito? Isang pamilyar na boses. Ito ang aking biyenan. Nakasuot siya ng isang mahabang brown na padded coat at sa isang kamay ay may hawak siyang isang malaking asul na shopping bag. Ang bag ay halos sasabog na. Pagpasok na pagpasok, tinanggal niya ang kanyang sapatos nang walang pakialam at nagsimulang bumulong ng walang tigil. Ang mga kabataan ngayon, talaga, bakit kayo naglalagay ng napakakomplikadong password para sa lock? Sapat na ang ilagay ang 1, 2, 3, 4. Pero hindi, kailangan ninyong ilagay kung kailan ang kaarawan, kung ano pa. Pag-angat ng kanyang ulo, nakita niya ako na nakatayo sa gitna ng sala. Nakasuot ako ng isang lumang t-shirt at maluwag na pajama pants. At ang aking buhok ay nakatali ng walang ayos gamit ang isang goma. Pakiramdam ko ay naamoy ko ang amoy ng pagkain na inihanda ko sa kusina. Biyenan, namamaos ang aking boses. Ano ang ginagawa ninyo dito sa oras na ito? Ibinaba ng biyenan ko ang shopping bag sa entrance console at sinimulang suriin ang bahay. Ang kanyang tingin ay dumaan mula sa sapatos hanggang sa sofa sa sala, mula sa TV cabinet hanggang sa balcony window, at sa wakas ay tumigil sa aking mukha. Ang anak kong si Marco. Natutulog pa rin. 3 araw ng kasal at hinahayaan mong matulog ang iyong asawa hanggang sa mga oras na ito, putol niya sa akin na nakasimangot. Ako, sa loob ng 40 taon, ay bumangon ng 6:00 ng umaga nang walang palya upang ihanda ang almusal para sa ama ni Marco. At ikaw? 3 araw ka palang kasal at nagtatamad-tamaran ka na? Binuksan ko ang aking bibig upang sabihin na handa na ang almusal. Ngunit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita. Yumuko siya upang suriin ang mga sapatos na nasa entrada. Tingnan mo ang mga sapatos na ito. Itinuro niya ang mga sapatos na tinanggal ni Marco kinabukasan. Kailangan mong iwanan ang dulo na nakaharap palabas para pumasok ang swerte. Ang paglalagay ng mga ito na nakaharap sa loob ay para sa mga libing. Hindi mo ba alam? Sadyang ginagawa mo ba ito o hindi ka lang tinuruan?
Hindi po ganoon. At saka, ano ito? Kinuha niya ang isa sa mga sapatos at sinuri ang suwelas. Iniwan mo itong ganyan, puno ng putik. Si Marco ay team leader sa kanyang kumpanya. Nakikipagkita sa napakaraming tao araw-araw. Kung lalabas siya na may ganyang maduming sapatos, ano sa tingin mo ang sasabihin ng iba? Ikahihiya nila ang ating pamilya. Ibinaba niya ang sapatos sa shoe rack na may malakas na tunog. Nanatili akong nakatayo na ang mga kamay ay mahigpit na magkakapit. Ang aking mga kuko ay kumakapit sa aking mga palad. Ang biyenan ko ay tumayo at, sa pagdaan sa tabi ko, ay nagtungo ng may determinadong hakbang patungo sa sala. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang laylayan ng kanyang coat ay umindayog sa kanyang mga galaw, tulad ng isang malaking brown na bandera. Ang sofa na ito ay ang modelong inirekomenda ko sa inyo. Huminto siya sa harap ng sofa at idinaan ang kanyang palad sa leather cushion. Bakit ito gusot na gusot? Dito ba kayo natulog kagabi? Hindi, umupo lang ako sandali. Kung umupo ka at tumayo, kailangan mong ayusin ito. Itinaas niya ang cushion, marahas na inalog hanggang sa tumunog, at ibinalik sa kanyang lugar. Kasi ang mga kabataan, hindi ninyo pinapahalagahan ang mga bagay. Ang isang natural na leather sofa na tulad nito ay napakadelikado. Kailangan itong plansahin pagkabangon para hindi magkaroon ng marka. Ikaw na napakaraming pinag-aralan, hindi mo man lang alam ang mga simpleng bagay na ito. Kinagat ko ang aking labi at hindi sumagot. Nagpatuloy siya sa paglakad papasok at sa wakas ay natuklasan ng almusal na nakahanda sa mesa ng kainan. Huminto siya at tinitigan ang mesa. Adobo po, sabi ko. Na sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na magsalita at omelet ng patatas, piniritong spinach at pinakbet din. Ito ba ang adobo? Inilapit niya ang kanyang mukha sa mesa. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng isang sumusuri ng isang maruming bagay. Bakit ang sabaw ay napakalinaw? Ang adobo na niluto ko ay hindi ganito ang kulay. Ang karne ay dapat malambot na matutunaw sa bibig. Ang sabaw ay dapat malapot at may tamang kulay, hindi tulad nito na parang tubig sa imburnal. Isinawsaw niya ang dulo ng kanyang hintuturo sa sabaw upang tikman. At matabang pa. Ang baho. Hindi mo ba alam na gusto ni Marco ang pagkain na may lasa? Para sa kalusugan. At tingnan mo ang omelet na ito. Ang gulo. Tinusok niya ang gilid ng omelet gamit ang tinidor. Ang mga gilid ay sunog at hindi pantay ang kulay. Ito ba ang tinatawag mong paghahanda ng mesa? Kasi ang apoy ay medyo. Tama na, tama na. Ikinaway niya ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Umalis ka dyan. Ano ang alam mo? Isang anak ng mayaman na lumaki sa layaw. Nakaapak ka ba sa kusina sa iyong buhay? Kailangan kong gawin ito muli. Kung kakainin ng anak ko ito, magiging masama ang kanyang pakiramdam. Nagpunta siya para kuhanin ang asul na shopping bag na naiwan niya sa entrada at inilagay ito sa mesa na may mahinang tunog. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglabas ng mga bagay. Kinuha niya ang isang lalagyan. Ito ay pinakbet na gawa ko. Wala itong katulad sa binibili sa labas. Kinuha niya ang isang garapon ng longganisa. Ito ay longganisa mula sa aming probinsya, sa vegan. Kinain ito ni Marco mula pa noong bata pa siya. Kinuha niya ang isang bag ng chicharon. Ang mga chicharon na binibili mo na imported ay walang lasa, hindi katulad ng sa atin dito. Sunod-sunod niyang inilabas ang mga pagkaing dinala niya at sinakop ang mesa. Ang mga plato na inihanda ko ng may labis na pag-iingat ay naisantabi. Ako, na nakatayo sa entrada ng kusina, ay nakamasid kung paano niya sinira ang aking espasyo. Marahas niyang binuksan ang pinto ng isang cabinet, naghahanap ng mga kaldero at kawali. Ang mga pinto ay nagbanggaan ng malakas. Kinuha niya ang bote ng pampalasa mula sa spice rack, tiningnan ang brand, at kinawayan ang kanyang dila ng may paghamak. Inilipat niya ng ayon sa kanyang gusto ang mga kagamitan sa kusina, na inayos ko ng maayos sa tabi ng countertop. Bakit mo iniwan ang gunting dito? Nakakadelikado. Ang compressor ng refrigerator ay umingay muli. Ang tunog ay nakakairita sa aking mga nerbiyos, tulad ng pagaspas ng pakpak ng isang higanting insekto. Biyenan. Sabi ko, pakiupo na lang po. Ako, ano ang gagawin mo? Sagot niya nang hindi man lang lumingon. Sa ganyang kahina-hinang kakayahan mo, papatayin mo sa gutom ang anak ko. Sige, gisingin mo na si Marco. Sabihin mo na nandito na ang kanyang ina. Malalim akong huminga.
Sige, habang tumatalikod ako at naglalakad patungo sa kwarto, naramdaman ko ang kanyang tingin na nakatuon sa aking likod na parang isang punyal. Binuksan ko ang pinto ng kwarto nang hindi kumakatok. Gising na si Marco. Nakasandal siya sa headboard ng kama, nakatingin sa kanyang mobile. Ang asul na ilaw ng screen ay nagbibigay sa kanya ng maputlang hitsura. Nang marinig niyang bumukas ang pinto, tiningnan niya ako. May dumating ba? Ang nanay mo. Bigla siyang tumayo. Sumilay ang pagkabigla sa kanyang mukha, ngunit agad itong napalitan ng pilit ng ngiti. Wow ma, nandito na kayo. Oo, hindi man lang niya sinabi na darating siya. Ang gulo naman. Nag-inat siya at dahan-dahang inilabas ang kanyang mga paa mula sa kama. Alam mo naman si mama, medyo impulsibo. Kailangan mong intindihin siya. Intindihin siya. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay lumutang sa hangin na kasinggaan ng balahibo. Nasa kusina siya, sabi ko. Sabi niya hindi niya gusto ang almusal na inihanda ko at siya na lang ang gagawa ulit. Huminto sandali ang mga galaw ni Marco. Well, hayaan mo siya. Sabi niya habang kinukuha ang kanyang salamin sa nightstand. Ang luto ni mama ay napakasarap. Sa ganoong paraan, matututo ka rin, hindi ba? Dumaan siya sa tabi ko at lumabas ng kwarto. Nakatingin ako sa kanyang puting mga binti na nakalitaw sa ilalim ng kanyang gusot na pajama. Mula sa sala ay narinig ko ang boses ng aking biyenan. Anak, gising ka na. Inihanda ni mama ang masarap na adobo para sa iyo. Halika at kumain. Oo ma, papunta na ako. Ang kanyang boses ay naging malambing, halos parang bata. Isang tono na ganap na naiiba sa ginamit niya sa akin. Sa mesa ay may dalawang klase ng adobo. Ang isa ay ang kakagawa lang ng aking biyenan na may makapal at madilim na sabaw, malalaking piraso ng karne at maayos na hiwa ng gulay. Sa ibabaw ay may nakakalat na tinadtad na perehil. Ang isa pa ay ang inihanda ko, na nasa gilid ng mesa. Malamig na ito. At may manipis na layer ng taba ang bumabalot sa ibabaw. Ang biyenan ko ay nakaupo sa dulo ng mesa, sa lugar na karaniwang inuokupahan ko. Si Marco ay nakaupo sa tabi niya, kumakain na nakayuko ang ulo. Malaki ang kanyang mga pisngi na tila sa sabog, at bawat nguya niya ay may mahinang tunog. Nakaupo ako sa harap, nakatingin sa aking plato, at sa ilang natitirang pampagana. Kumain ka ng marami anak. Patuloy na nilalagyan ng biyenan ko ng pagkain ng plato ni Marco. Gising si mama ng madaling araw para ihanda ito para sa iyo. Lahat ng gusto mo, hindi ba? Ang sarap. Walang katulad ng luto ni mama, sabi ni Marco. Halos iluwa ang mga piraso ng karne. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa mukha ng aking biyenan. Ang ngiti ay nagpalalim sa mga kulubot sa kanyang mga mata, na tila isang gusot na papel. Mara, pakinggan mo ako ng maigi. Itinuro niya ang malamig na adobo na inihanda ko gamit ang mga chopstick. Mula ngayon, pwede kang maghanda ng almusal kung gusto mo, ngunit ang adobo ay kailangan mong gawin tulad ng itinuro ko sa iyo. Ito ang tradisyon ng 40 taon ng ating pamilya at huwag mong gayahin lang, gawin mo ng maayos. Si Marco, na puno ang bibig ng pagkain, ay tumango. Tahimik akong naghalo ng kanin. Uy Mara, bigla akong tinawag ng biyenan ko sa aking pangalan. Inangat ko ang aking ulo. Bakit ka napakabagal kumain? Nagsimangot siya at kinawayan ang kanyang dila na kumakain ng pira-piraso. Ang malas mo. Ang isang manugang sa ating pamilya ay kailangang kumain ng may gana. Kung dumating ang mga bisita at makita ka nilang ganyan, iisipin nilang ikaw ay nalulungkot sa pagkain. Mahigpit kong hinawakan ang mga kubyertos. Opo, tatandaan ko po. At tingnan mo ito. Inilapag niya ang mga kubyertos at kinuha mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang gusot at nakatiklop na papel at inabot sa akin. Kinuha ko ang papel at binuksan. Ito ay isang iskedul. Sa kaliwa ay ang mga petsa mula ngayon hanggang sa loob ng 3 buwan. At sa kanan ay isang listahan ng mga patakaran na nakasulat sa napakaliit na letra. Bumangon araw-araw ng 6:00 upang maghanda ng almusal. Ang sahig ng sala ay kailangang punasan tuwing 2 araw. Bawal gumamit ng robot vacuum cleaner. Gumamit ng mop sa kamay. Ang mga damit ni Marco ay hindi nilalabhan sa makina. Labahan sa kamay. Tuwing linggo ng hapon, bisitahin ang mga biyanan at magdala ng prutas ng panahon. Sa mga kaarawan, anibersaryo, at iba pang pagdiriwang ng pamilya, mamili at maghanda ng pagkain 1 linggo, bago pa man. Habang binabasa ko ang bawat punto,
Ang dulo ng aking mga daliri na humahawak sa papel ay namuti. Ito ang mga patakaran ng bahay na inihanda ko. Ang boses ng biyenan ko ay napakalakas. Basahin mo ang mga ito at kung may hindi ka maintindihan, magtanong ka. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan siya ng direkta. Tinitingnan din niya ako. Ang kanyang tingin ay tulad ng isang tagasuri na umaasa na sasabihin ko, "Opo, biyenan, tatandaan ko po ng maigi." Malalim akong huminga at magbubukas na sana ako ng aking bibig. Masyado akong naglagay ng sabaw. Sabi ng biyenan ko, umiiwas sa aking tingin at itinuro ang mangkok ng adobo sa harap niya gamit ang kanyang baba. Sinundan ko ang kanyang tingin. Ang mangkok ay puno ng sabaw hanggang sa labi, ngunit hindi naman ganoon karami para umapaw dahil hindi ko ipinakita ang aking pagiging mapagbigay sa paghahain ng marami. Paumanhin po. Babawasan ko na po ngayon. Bago ko pa matapos ang pangungusap, biglang lumabas ang pulso ng aking biyenan. Tila isang aksidenteng galaw na parang nasagi niya ng hindi sinasadya, ngunit ito ay masyadong natural at mabilis. Ang kumukulong adobo ay umapaw mula sa mangkok, dumaan sa mesa, at tumulo sa aking mga hita. Nakasuot ako ng maikling pantalon, manipis na cotton pajama pants. Ang sabaw, nakakakuha lang mula sa kaldero, ay dapat na 70 o 80 degrees. Ang mainit na likido, tulad ng isang kawan ng galit na apoy na langgam, ay tumagos sa manipis na tela sa isang iglap at kinagat ang aking balat. Isang matinding sakit na parang sinusunog ang aking laman. Dumaan ito sa buong katawan ko. "Ah!" Sumigaw ako at biglang tumayo. Ang upuan ay bumagsak pa atras na nagdulot ng matinding ingay sa kahoy na sahig. Masakit. Hindi lang ang ibabaw ng balat, kundi pati na rin ang pinakailalim ng kalamnan na parang ako ay minamarkahan ng isang mainit na bakal. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko na ang loob ng aking hita ay namumula. Nagsimulang magkaroon ng malinaw na paltos sa maraming lugar. "Inay ko, ang kawawa mo naman." Umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan sa aking mga tenga. Ngunit sa kanyang boses ay walang bakas ng pag-aalala o paghingi ng tawad. Sa halip, mayroon itong kakaibang masaya at buhay na tono. "Bakit mo inilalagay ang mangkok sa ganoong kalapit? Gusto mo bang sunugin ang iyong kawawang biyenan?" Hawak ang sakit. Inangat ko ang aking ulo upang tingnan siya. Nakaupo siya sa upuan. Hindi gumagalaw. Walang isang patak ng sabaw ang tumulo sa kanyang damit. Nakapikit ang kanyang mga mata at may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ekspresyon na iyon ay malinaw kong natatandaan. Ito ang ekspresyon ng isang matandang pusa na kumorner ng isang daga. "Mara, okay ka lang?" Sa wakas ay nagsalita si Marco, ngunit hindi siya tumayo sa kanyang kinatatayuan. Hindi man lang niya binitiwan ang mga kubyertos. "Sige, magbuhos ka ng malamig na tubig." Hawak ang nanginginig na mga kamay. Tiningnan ko ang aking binti. Ang pulang paso ay kumalat na parang mapa mula sa loob ng hita hanggang sa ibabaw ng tuhod. Ang ilang bahagi ng balat ay namuti. Maaaring ito ay isang malalim na paso. Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa paglantad. Ang galaw ng aking biyenan ay masyadong perpekto. Hindi ito isang pagkakamali. Ito ay tila isang galaw na sinanay ng maraming beses. Ang anggulo ng pagkahilig ng mangkok, ang direksyon kung saan tumalsik ang sabaw, ang tamang oras ng pagpihit ng pulso, ang katumpakan kung paano niya pinrotektahan ang kanyang sarili at ibinuhos ang sabaw ng eksakto sa aking binti. "Ma, okay ka lang?" Muling nagsalita si Marco. Ang pinagmula ng kanyang pag-aalala ay hindi ako, kundi ang kanyang ina. "Okay lang ako." Kinawayan ng biyenan ko ang kanyang dibdib na parang kumakalma, kasi masyadong maraming sabaw. Nasiyahan ko lang ng kaunti at natumba. Ang manugang na ito ay walang ideya sa anuman. Tiningnan ko nang nakabukas ang bibig ang mag-ina. Ibinaba ni Marco ang mga kubyertos, yumuko patungo sa kanyang ina, at sinuri ang kanyang mga kamay. Bahagya niyang natakpan ng kanyang malapad na likod, ngunit nakita ko ito, ang malisyosong ngiti na sumilay sa kanyang mukha, ang ekspresyon ng isang aktor na nagtagumpay sa isang mahusay na dula. "Mara!" Tumayo si Marco at bumaling sa akin. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Nawala ang pagwawalang bahala at pagkatamad kanina. Napalitan ng isang madilim at nakakatakot na hangin. Nakakunot ang kanyang noo at ang kanyang tingin ay matalim. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. "Ano ang sinabi mo? Hindi mo ako naririnig?"
Lumapit siya ng isang hakbang at tiningnan ako mula sa itaas. Dahil sa iyo, halos masunog si mama. Hindi ka ba humingi ng tawad? Siya ang sadyang nagtapon. Nakita mo ito bago ko pa matapos ang pangungusap, Zaz. Isang matinis na tunog at biglang napalingon ang aking ulo sa isang gilid. Ang sakit na nagsimula sa pisngi ay tumagos sa aking utak na parang kidlat. Ang impact ay nagpatumba sa akin at nabangga ang aking balikat sa sulok ng mesa. Malamang ay may nabasag sa loob ng aking bibig. Isang metalikong lasa ng dugo ang pumuno sa aking dila. Pagdaan ng aking dila sa loob ng aking bibig, naramdaman ko na punit ang laman ng pisngi. Lumuhod ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Sumabog ang sigaw ni Marco sa ibabaw ng aking ulo. Saan mo natutunan ang ganyang kawalan ng respeto? Tila huminto ang mundo. May naririnig akong tunog sa aking mga tenga at pakiramdam ko ay libu-libong bubuyog ang umuugong sa aking ulo. Ang aking kaliwang pisngi ay nag-aapoy na parang nasunog at ang aking kanang hita ay umuumbok. Ang mga patak ng dugo na bumabagsak mula sa aking bibig ay tumulo sa pantalon na babad sa sabaw na naghahalo. Ang mamula-mula at madilaw naman siya ay kasuklam-suklam. Dahan-dahan kong inikot ang aking ulo upang tingnan si Marco. Humihingal siya ng mabilis. Ang kamay na ginamit niya para sampalin ako ay nakataas pa rin sa ere at ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay ay nakalabas. Pula ang kanyang mga mata. Tila ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na iyon. Sa likod niya, nakatayo ang aking biyenan. Nakakrus ang kanyang mga braso. Sa kanyang mukha ay may kakaibang kasiyahan. Ganyan ang tama. Ang isang lalaki ay kailangang magpakita ng lakas. Kung hindi, susubukan ng babae na maging reyna ng bahay. Isang tuyong tawa ang lumabas sa aking labi. Ang tunog ng isang tuyong dahon na nababasag. Natawa ka? Nagtaka si Marco. Mara, ngayon ba nakakatawa ka? Inangat ko ang aking kamay upang pigilan ang kanyang mga salita at pagkatapos ay inangat ko ang aking kanang kamay. Pinagsama ko ang lahat ng enerhiya na natitira sa aking katawan at sa lahat ng aking lakas ay sinampal ko siya sa pisngi. Zaz, isang tunog na 10 beses na mas malakas at mas malinaw kaysa sa kanyang sampal ang umalingaw-ngaw sa sala. Sa sandaling tumama ang aking palad sa kanyang pisngi, naramdaman ko ang vibration ng kanyang mga buto. Narinig ko rin ang mahinang tunog ng kanyang mga ngipin na kumakagat sa kanyang dila. Tumalbog si Marco paatras at malakas na nabangga ang kanyang likod sa sulok ng mesa. Dahil sa impact, malakas na nagbanggaan ang mga plato sa mesa at ang malamig na adobo na naisantabi ay tuluyang natapon. Mabilis na namantsahan ng kulay kape na sabaw ang puting mantel at tumulo sa sahig. Tahimik ang buong bahay. Nanigas ang aking biyenan. Nawala ang kanyang matagumpay na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay nakabuka ng napakalaki na tila malapit ng lumabas sa kanilang mga uka. Naglabas siya ng tunog ng pagluha, ngunit tila hindi siya makapagsalita. Hinawakan ni Marco ang kanyang pisngi at tiningnan ako. Ang kanyang mga pupila ay nanginginig ng husto. Ang 5 marka ng aking mga daliri ay kitang-kita sa kanyang balat. Ikaw, sabi niya na nanginginig ang boses. Naglakas loob kang sampalin ako? Tiningnan ko ang aking palad. Pula ito at nag-aapoy, ngunit ang aking isip ay kakaibang kalmado, kasing kalmado ng dagat pagkatapos ng isang bagyo. Naglakas loob. Dahan-dahan kong inulit ang kanyang mga salita. Bakit hindi? Pwede mo akong sampalin, ngunit ako, hindi kita pwedeng sampalin? Baliw ka, baliw. Nagpilit akong ngumiti. Oo, ngayon ko lang nalaman. Ang baliw ay ako sa pagpapakasal sa isang lalaki na nananakit ng kanyang asawa. Tama na. Sumigaw ang biyenan ko at bigla akong nilusob. Ang kanyang mga kamay, tulad ng mga kuko ng agila, ay lumipad patungo sa aking buhok. Paano mo nagawa na sampalin ang iyong asawa? Ngayon, huhugutin ko ang lahat ng buhok sa iyong ulo. Hindi ako umiwas. Sa halip, kinuha ko ang mobile na nasa mesa. Hello, sabi ko ng kalmado. Oo, 901 po ba ito? Huminto bigla ang kamay ng aking biyenan sa ere. Gusto ko pong magsumbong, sabi ko na nakatingin sa kanyang mga mata at binibigkas ang bawat salita ng malinaw. May kaso po ng trespassing at domestic abuse na nangyayari. Ang address po ay Unit B, 3rd floor, sa Legazpi Village, Makati. Opo sir, pwede po bang pakibilisan? Ibinaba ko ang telepono. Ang sumunod na 10 minuto ay marahil ang pinakamahaba
at pinakamahirap sa kasaysayan ng kondo na ito. Ang biyenan ko ay nakatayo na parang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang mukha, na dati ay kinuyom ng galit, ay unti-unting nagbago tungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa isang hindi maipaliwanag na takot, nanginginig ang kanyang mga labi. Ikaw ay nagsumbong ng maling impormasyon, hindi ba? Bulong niya. Anong trespassing? Bahay ito ng anak ko. Isang manugang na nagsusumbong sa kanyang biyenan. Hindi ako sumagot. Nagpunta ako sa banyo, kinuha ang shower head, at binuhusan ng malamig na tubig ang aking binti. Habang dumidikit ang malamig na tubig sa paso, bahagyang nababawasan ang sakit na nag-aapoy. Malinaw na nakikita ang mga paltos. Tiningnan ko ang aking sarili sa salamin. Ang kaliwang pisngi ay namamaga, at ang dugo mula sa nahating labi ay naging maitim na crust. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa loob ng matagal na panahon. Ako iyon. 3 araw ng kasal, magulong buhok, isang pisngi na pasa, at isang binti na paso. Nasaan ang Mara, na 2 taon na ang nakalipas sa corporate dinner, ay pinupuri dahil sa pagiging elegante at matalino? Malalim akong huminga at kinuha ang first aid kit. Nilagyan ko ng disinfectant at gasa. Paglabas ko ng banyo, nagmamadaling nakikipag-usap si Marco sa telepono. Bagamat ibinababa niya ang kanyang boses, narinig ko ang lahat. Hindi ma, kumalma ka. Pagkakita sa akin, nagulat siya at ibinaba ang telepono. Lumapit si Marco. Ang kanyang boses ay mas malambot. Kanina, medyo na-stress lang ako. Pasensya na. Biglaan lang. Hindi ko siya pinansin at dumaan sa tabi niya. Sinubukan ni Marco na hawakan ang aking braso. Pakiusap, pakinggan mo ako. Madiin kong inalis ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Anak, pakiusap. Ding dong, ding dong. Tumunog ng matinis ang doorbell. Para itong naputol na string ng bow. Nagpunta ako sa entrada at pinindot ang button para magbukas. 2 unipormadong pulis ang nakatayo. Isang matangkad na lalaki at isang babae na nakatali ang buhok sa isang bun. Ang kanilang mga ekspresyon ay propesyonal. Kayo po ba ang tumawag? Tanong ng pulis. Opo, nagsumbong kayo ng trespassing at domestic abuse? Tama. Umurong ako para hayaan silang dumaan. At itinuro ko ang 2 tao na nakatayo, tuliro sa gitna ng sala. Sila po. Namutla ang mukha ng aking biyenan. Hindi sir, ano po ito? Nagsimula siyang magsalita ng mga dahilan. Bahay po ito ng anak ko. Anong krimen ang ginagawa ng isang ina sa pagpunta sa bahay ng kanyang anak? Ang babae na iyan ay nagsisinungaling. Excuse me, lumapit sa akin ang pulis at sinuri ang aking mukha na puno ng sugat at ang aking basang pantalon. Sugatan po ba kayo? Opo, sinaktan po ako ng asawa ko at sinunog ng biyenan ko ang aking binti sa pagtapon sa akin ng mainit na nilaga. Sinasaktan? Tumalon si Marco. Away mag-asawa lang po. Simpleng away mag-asawa lang. At sa away mag-asawa, pwedeng saktan ng tao. Tanong ng pulis ng malamig. Hindi po ganoon. Nauutal si Marco na parang nawalan ng salita. Sinaktan din niya ako. Tingnan ninyo ang aking mukha. Sinaktan din niya ako. Ipinakita niya ang kanyang namamaga na pisngi. Kayo ang unang nanakit. Sabi ko ng malamig. Ang ginawa ko ay self-defense. Pero, ano ang sinasabi mo? Sige, kumalma kayong 2. Interbini ang pulis. Unahin nating linawin ang sitwasyon. Kinuha niya ang isang notebook at sinimulang kunin ang aking mga detalye at isulat ang mga pangyayari. Ako, na sinusubukang iwasan ang anumang emosyon, ay nagkwento lang ng mga katotohanan, ang di-autorisadong pagpasok ng aking biyenan. Ang kanyang mga kritisismo sa pagkain, ang insidente ng nilaga. Patuloy na pumupuslit sina Marco at ang aking biyenan na sumisigaw na hindi patas, ngunit kailangan nilang tumahimik sa utos ng pulis. At isa pa, sabi ko. Tiningnan ako ng 2 pulis. Ang kondo na ito. Dahan-dahan kong nilibot ang bahay ng aking tingin. Sa akin po ito. Binili ito ng aking mga magulang bago pa ako ikasal. Akin lang po ito. Mula sa drawer ng TV cabinet, kinuha ko ang isang sobre na inihanda ko na. Ito ay isang kopya ng titulo ng ari-arian. Suriin ninyo. Ibinigay ko ang dokumento sa pulis. Maingat niyang sinuri ito, tumango, at bumaling kay Marco. Sir, ang kondo na ito ay co-owned?
Namutla ang mukha ni Marco. Kinagat niya ang kanyang labi at sumagot na may mahinang boses. Hindi po. Kung gayon, mayroon po ba kayong anumang kontrata sa pag-upa o isang power of attorney na nagpapahintulot sa inyong manirahan dito? Asawa ko po siya. 3 araw pa lang po kaming kasal. Anong power of attorney ang kailangan ng isang asawa para manirahan sa bahay ng kanyang asawa? Legal po, oo, kailangan po, sabi ng pulis ng matigas. Ang mga ari-arian na nakuha bago ang kasal ay privative at hindi kasama sa paghahati ng conjugal property. Kung hinihiling ng may-ari na umalis kayo, kailangan ninyong umalis. Nanlaki ang mga mata ng biyenan ko. Ano? Anong katarantaduhan niyan? Nanginginig ang kanyang boses. Marco, sinabi mo na sa iyo ang bahay na ito. Sinabi mo sa iyong ina. Hindi sumagot si Marco. Nakayuko ang ulo, nagtago siya sa dilim. Sa sitwasyong ito, sabi ko, gusto kong umalis ang 2 taong ito sa aking bahay ngayon din. Ano? Sigaw ng biyenan ko. Narinig ninyo na. Umalis kayo ngayon din. Sabi ko na itinuturo ang pinto. Umalis kayo sa bahay ko! Naputol ang kanyang boses. Paano nagawa ng isang manugang na paalisin ang kanyang biyenan? Gusto mo bang sumpain ka? Ito ay pagiging tao. Bumagsak siya sa sahig at nagsimulang umiyak ng walang tigil. Ay, buhay ko. Pinaghirapan kong palakihin ang aking anak para lang makasama ang isang ahas na tulad nito, ama ni Marco. Nakikita mo ako mula sa langit. Ang iyong anak ay malapit ng paalisin sa kalye. Hinampas niya ang sahig at sumigaw habang itinuturo ako ng kanyang daliri. Puta! Akala mo makakalusot ka? Paiiyakin kita ng dugo. Nag-cross ako ng mga braso at tiningnan siya mula sa itaas. Ang kanyang mukha na nakakuyom, ang mga luha, ang sipon, ang sumpa na lumalabas sa kanyang bibig. Kakaiba. Wala akong naramdamang galit. Nakakatawa ito, tulad ng panunood ng isang eksena mula sa isang murang telenovela. Biyenan, tinawag ko siya ng mahina. Kung magpapatuloy kayo sa ganyan, magsusumite ako ng emergency restraining order. Ano? Ang Artikulo 544 ng Code of Criminal Procedure. Ang hukom ay maaaring mag-utos sa aggressor na umalis sa tirahan o ipagbawal siyang lumapit ng mas mababa sa 100 metro upang protektahan ang biktima. Kung lalabagin niya ito, hindi lang siya mapaparusahan ng multa, kundi maaari rin siyang makulong. Huminto bigla ang pag-iyak ng aking biyenan. Mimiro con ekspresyon aturdida. Movía los labios, pero no salía sonido. Ikaw ano? Hindi po ako abogado, sabi ko, ngunit marunong akong mag-Google. Nagkatinginan ang mga pulis. Excuse me ma'am, lumapit sa akin ang pulis na may nagmamadaling ekspresyon. Mas mabuti po na umuwi na kayo ngayon. Kung magpapatuloy kayo sa paggawa ng eskandalo dito, maaari po namin kayong arestuhin dahil sa obstruction of justice o trespassing. Hindi po ako aalis. Sinabi na po namin sa inyo. Sabi ng pulis na may iritadong boses. Hinihiling ng may-ari na umalis kayo. Nagsisinungaling. Ang mga dokumento na iyan ay peke. Marco, magsalita ka. Ang bahay na ito ay sa iyo, hindi ba? Tahimik pa rin si Marco. Kinakagat niya ang kanyang mga labi, nakatitig sa sahig. Sa kanyang tingin ay magkahalo ang kahihiyan at galit. Marco, nawalan ka na ba ng boses? Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Tiningnan ang kanyang ina. Pagkatapos ay ako, at sa wakas ay ang mga pulis. Totoo po, ang kanyang boses ay halos bulong. Ang bahay na ito ay kay Mara. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng aking biyenan. Ano? Umalis na tayo ma. Malalim akong huminga. Umalis na tayo bago pa tayo lalong maging kahiya-hiya. Ano ang sinasabi mo? Umalis na tayo, sabi niya at hinawakan ang braso ng kanyang ina upang buhatin siya ng marahas. Nanlaban ang biyenan ko. Ngunit wala siyang magawa laban sa lakas ng kanyang anak. Kinaladkad niya ito patungo sa pinto na parang isang bagahe. Bitawan mo ako! Hindi ako aalis. Kailan pa nagpaalis ng biyenan ng isang manugang? Pakiusap. Tama na ma. Hindi ako makakaalis. Ito ay kawalan ng katarungan. Ay, Diyos ko. Nawala ang mga silhouette ng dalawa sa pinto. Sa huling sandali, lumingon si Marco upang tingnan ako. Hindi ko kailanman makakalimutan ang tingin na iyon. Hindi ito pagsisisi o paghingi ng tawad. Ito ay nakakapanindig balahibo na puot. Clack! Sumara ang pangunahing pinto. Sa wakas, isang ganap na katahimikan ang bumaba sa bahay.
Isang tunog ang umuugong sa aking mga tenga, bunga ng suntok. Patuloy na nag-aapoy ang aking binti, masakit ang aking pisngi, at muling dumudugo ang aking nahating labi. Excuse me ma'am, lumapit sa akin ang pulis na may nagmamadaling ekspresyon. Gusto niyo po bang magsumite ng formal na reklamo? Mas mabuti po na pumunta kayo sa ospital para sa medical certificate kung sakaling gusto niyo pong magsampa ng kaso sa hinaharap. Hindi ko siya pinutol. Hindi po ako magsasampa ng reklamo. Lumingon ako at umupo sa sofa. Hindi rin po ako magsasampa ng kaso. Gusto ko lang po na umalis sila. Nagkatinginan muli ang dalawang pulis. Kung gayon, isara ninyo ng maigi ang pinto, sabi ng pulis. Kung muli po kayong guluhin, huwag po kayong mag-atubiling tumawag muli. Salamat po. Sinamahan ko sila hanggang sa pinto. Sumara ang pinto at narinig ko ang tunog ng electronic lock na umandar. Idinikit ko ang aking noo sa malamig na pinto, ipinikit ang aking mga mata, at nanatili sa ganoong posisyon sa loob ng matagal na panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ko ang mobile mula sa aking bulsa at naghanap ng numero. Hello? Opo, locksmith po ba ito? Sabi ko na may tuyong boses. Gusto ko pong palitan ng lock. Ang bagong lock ay natapos na mai-install ng alas, 2 ng hapon. Ang locksmith, isang lalaki na nasa edad 45, ay napakabilis. Habang nagkakabit ng tornilyo, hindi siya tumitigil sa pagsasalita. Parang bahay ito ng mga bagong kasal at nagpapalit na agad ng lock. May nakakita ba sa password? Hindi po. Ang mga lock ngayon ay nag-iiwan ng fingerprint at madali lang nakukuha ang key. Kailangan mong takpan ng kaunti ang iyong kamay kapag nagtatype. Sumagot ako ng walang pakialam. Oo. Habang nag-iisip ng iba, anong password ang ilalagay ko? Ang kaarawan ni Marco. Hindi. Ang anniversary ng kasal? Hindi rin. Sa huli, inilagay ko ang 4 na huling numero ng mobile ng aking ina. Nang umalis ang locksmith, umupo ako sa bangko sa entrada at tinitigan ang bagong lock na kumikinang na parang pilak. Ito ay isang modelo ng pinakabagong henerasyon na may 10 pang digit na keypad at isang fingerprint reader. Ngayon, ito ang aking bahay. Talaga, nang walang pahintulot ko, kahit isang langgam ay hindi makakapasok, tumunog ang mobile. Si Marco. Sa likod ng pangalan na lumabas sa screen ay mayroong emoticon ng puso na siya mismo ang naglagay. Hindi ko sinagot. Tumunog ang ringtone sa loob ng halos 30 segundo at naputol. Kaagad na nagsimulang dumating ang mga mensahe. Ang mobile ay nag-vibrate na parang isang baliw na insekto. Mahal ko, mali ang ginawa ko. Biglaan lang. Nakatingin si Mama. Hindi ko pwedeng manatili na nakatayo lang. Naiintindihan mo. Pakiusap, kumalma ka at mag-usap tayo. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Mara, mahal ko, pakiusap. Ang tunog ng notification ng mga mensahe ay hindi tumitigil. Binasa ko isa-isa ang mga nakakaawang mensahe na iyon, at pagkatapos ay nagpadala ako ng isang larawan. Isang larawan na nakuha ko mula sa isang bank statement na aksidente kong nakita sa ilalim ng isang drawer sa opisina. Ang may-ari ng account ay si Marco, ngunit nakasulat sa detalye ang automatic monthly transfer at ang benepisyaryo ay ang aking biyenan. Ang halaga ay 15,000 pesos. Nang makita ko ang statement na iyon, wala si Marco sa bahay. Aksidente ko itong nakita habang naghahanap ng gunting para magbukas ng package. Kung gayon, alam ko na. May itinago ang lalaking ito, ngunit dahil bago pa ang kasal, sinabi ko sa aking sarili na unti-unti ko itong mababago. Ang inosente ko pala. Pagka-send ng larawan, tumigil ang pagdagsa ng mga mensahe mula kay Marco. Na-imagine ko ang kanyang mukha nang makita ang larawan. Una, pagkabigla, pagkatapos ay pagkalito, pagkatapos ay galit, at sa wakas, marahil ay takot, dahil iisipin niya na maayos niyang naitago. Hindi niya kailanman inakala na alam ko na. Muling tumunog ang mobile. Ngayon, hindi ito mensahe, kundi isang tawag. Si Marco muli. Pinindot ko ang reject button. Muling tumunog. Reject. Muling tumunog. Reject. Pagkatapos ng halos 10 beses, tila sa wakas ay sumuko na siya. Inilagay ko ang mobile sa silent mode. Tumayo ako at nagpunta sa walk-in closet. Sa closet ni Marco ay nakasabit pa rin ang kanyang mga suit, damit, at coat. Sa tie rack ay naroon din ang dark blue na kurbata na regalo ko sa kanya sa kanyang kaarawan. Tumayo ako sa harap ng closet at tiningnan ang mga ito sa loob ng ilang sandali
at pagkatapos ay nagsimula akong gumalaw. Kinuha ko sila isa-isa, inihagis sa sahig. Ang suit ay bumagsak ng may mahinang tunog at ang damit ay kumukulo ng walang lakas. Kinuha ko ang korbata, tiningnan ito sa loob ng 2 segundo, at inihagis din sa sahig. Medyas, underwear, tracksuits, sneakers, ang electric shaver, isang bote ng pabango na kalahati na lang. Inilagay ko ang lahat sa isang malaking itim na garbage bag. Tumawag ako sa isang courier company para kuhanin ang mga gamit. Ano ang destinasyon? Tanong ng courier. Ang basurahan sa unang palapag. Sagot ko. Nang 4:00 ng hapon, dumating ang mga courier at kinuha ang mga itim na bag. Mula sa balkonahe, nakita ko kung paano nila inilagay ang mga garbage bag sa isang sulok ng basurahan. Malayo ito at hindi nakikita ng maayos. Ngunit ang isipin ang mga mamahaling suit at branded na damit na nakakalat sa mabahong sahig sa tabi ng organic waste bin ay nagdulot sa akin ng kakaibang pakiramdam. Isang kakaibang pakiramdam ng kasiyahan ang bumalot sa aking dibdib, na parang pinatay ko ang mga ipis na nagtatago sa bahay. Para sa hapunan, nagbukas ako ng delivery app, isang serving ng kare-kare, isang inihaw na manok, at isang lata ng beer. Kumain ako ng mag-isa sa walang laman na sala. Nanood ng telebisyon. Ang tunog ng tawanan ng mga celebrity sa isang entertainment show ay lumabas mula sa mga speaker. Tila tunog ito ng ibang mundo. Ang nangyari ng umagang iyon ay parang panaginip. Ang biyenan ko na sa pilitang pumasok, ang mainit na nilaga na natapon sa aking hita, ang sampal na ibinigay niya sa akin at ang ibinalik ko sa kanya. Tiningnan ko ang aking kanang kamay. Medyo pula pa rin ang palad, ngunit nawala na ang sakit. Patuloy na nagpapadala ng mensahe si Marco. Sinusulyapan ko ang preview na lumalabas sa notification screen, ngunit hindi ako sumasagot. Sa simula ay humingi siya ng tawad, pagkatapos ay nagdahilan, at ngayon ay dumating na sa mga akusasyon. Anong ginawa mo sa lahat ng damit ko? Mga gamit ko iyan. Baliw ka ba? Sino ka para itapon ang mga gamit ko, Mara? Makikita mo. Ang huling mga mensahe ay halos banta. Akala mo makakatakas ka. Anong pakialam kung sa iyo ang bahay? May utang ka sa akin. Naiintindihan mo? Gagawin kong miserable ang buhay mo. Sa pagbasa ng mga mensahe na iyon, isang tuyong tawa ang lumabas sa aking labi. Isang utang? Anong utang? Ang 10 milyong pesos na ibinigay ng aking mga magulang para sa kondo na ito o ang 50,000 pesos na ibinigay ng aking pamilya bilang regalo sa kasal? O marahil ang libu-libong pesos na hinihiram niya sa akin sa loob ng huling 2 taon at hindi kailanman ibinalik? Binuksan ko ang notes app at nagsimulang gumawa ng listahan. Regalo sa kasal 2.5 milyon pesos. Upa sa lugar ng pagdiriwang 750,000 pesos. Tuxedo at wedding gown 400,000 pesos. Banquet 1 million pesos. Pera na hiniram ni Marco sa halos 10 pagkakataon. Humigit kumulang 1.5 milyon pesos. Kabuuan, mahigit 6.5 milyong pesos. Tiningnan ko ang figure na iyon sa loob ng matagal na panahon at pagkatapos ay tinawagan ko ang aking ama. Papa. Oo, Mara. Anong nangyari sa boses mo? Malalim akong huminga. Papa, magdidiborsyo ako. Tahimik sa kabilang linya sa loob ng true segundo. May nangyari ba? Kalmado kong ikinuwento ang nangyari ng araw na iyon. Pagdating sa bahagi kung saan sinaktan ako ni Marco, pinilit kong hindi manginig ang aking boses. Na parang ikinukwento ko ang kwento ng ibang tao, ngunit ang katahimikan ng aking ama ay lalong lumalalim. Sa wakas, nagsalita ang aking ama na may malamig na boses, puno ng galit na hindi ko pa kailanman narinig sa kanya. Naglakas loob siyang sakta ng aking anak. Papa, huwag ka nang makialam, sabi ng aking ama. Ako na ang bahala. Hindi papa, kaya ko ito. Mara, bahagyang lumambot ang boses ng aking ama. Alam kong matalino ka, ngunit hayaan mong si papa na ang bahala sa mga maruruming bagay. Magpahinga ka na. Pagkababa ng telepono, umupo ako sa sofa na nakayakap sa aking mga tuhod at tiningnan ang isang mantsa sa kisame na nawawala sa oras. Kinabukasan, nagpunta ako sa family court. Sa mga pasilyo ng korte ay magkahalo ang amoy ng lumang papel at murang air freshener. Naglakad ako sa kulay abong sahig at huminto sa harap ng bintana na may nakasulat na Civil and Family Registry. Sa likod ng bintana, isang middle-aged na opisyal na may salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, ay nagsusuri ng mga dokumento. Hello, sabi ko.
Gusto ko lang po magtanong tungkol sa proseso ng annulment ng kasal. Inangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ako. Tumigil ang kanyang tingin ng 1 segundo sa pasa sa aking mukha at pagkatapos ay inayos niya ang kanyang salamin. Gaano na po kayo katagal kasal? 3 araw po. At nairehistro na po ba ang kasal? Opo. Tiningnan niya ako muli. Ngayon ay may kakaibang tingin. Annulment sa loob ng 3 araw? Ano ang dahilan? VAOC. Sabi ko, at prenuptial fraud. Kinuha niya ang isang form at iniabot sa akin. Tinatanong ako sa bawat section. Sumagot ako ng mekanikal, pangalan, ID, petsa ng kasal, detalye ng asawa, sitwasyon ng karahasan. Kung may medical certificate, pagkatapos kong matapos, binigyan niya ako ng listahan ng mga kinakailangang dokumento. Demanda, ID, marriage certificate, ebidensya ng assault, listahan ng mga ari-arian. Magrereklamo din po ba kayo para sa pagbabalik ng mga regalo sa kasal at gastos sa kasal? Dagdag niya. Kung gayon, kailangan ninyong magsumite din ng isang demanda para sa liquidation ng conjugal property at ang proseso ay maaaring maging medyo komplikado. Hindi po bale, sabi ko. Marami po akong oras. Lumabas ako ng korte at nagpunta sa ospital. Sa napasong binti ko ay may ilang paltos at ang ilan ay pumutok na, dumudugo. Nilinis ng doktor ang sugat, nilagyan ako ng ointment, at binigyan ako ng medical certificate na may 2 linggong leave. Domestic abuse? Tanong ng doktor. Hindi ako sumagot. Huminga siya ng malalim at iniabot sa akin ang certificate. Ingatan mo ng maigi. Kakailanganin mo ito sa hinaharap. Pauwi, huminto ako sa isang tindahan at bumili ng 2 sandwich at 1 karton ng gatas. Ayoko nang magluto. Kung papasok ako sa kusina na iyon, babalik sa aking isip ang natapon na nilaga, ang mga sigaw ng aking biyenan, at ang mukha ni Marco na nakataas ang kamay. Pinainit ko ang mga sandwich sa microwave at kumain ako na nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, lumaganap ang gabi ng Makati. Ang mga ilaw ng mga sasakyan na dumadaan sa mga tulay sa ibabaw ng Pasig River ay kumikinang na parang isang gumagalaw na kuwintas ng perlas. BR. Muling tumunog ang mobile. Hindi si Marco, kundi isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako, ngunit sa huli ay sinagot ko. Hello, si Miss Mara Cruz po ba ito? Isang magalang na boses ng babae. Opo, ako po. Hello, tumatawag po ako mula sa pahayagan na Manila Bulletin. Agad kong ibinaba ang telepono at idinagdag ang numero sa listahan ng mga nakablock. Hindi ko alam kung sino ang nag-leak ng aking numero. Ngunit wala akong balak makipag-ugnayan sa mga journalist. Sa mobile ko ay may 12-dosenang hindi nabasang mensahe. Karamihan ay mula kay Marco at mayroon ding ilan na ipinadala ng aking biyanan mula sa ibang numero. Ang mga mensahe ng aking biyanan ay napakabulgar na hindi na pwedeng ulitin. Puta, ginayuma mo ang anak ko at sinira mo ang kanyang buhay. Ahas, masusumpa ka. Sasabihin ko sa buong kapitbahayan kung anong klase ka ng tao. Sa pagbasa ng mga mensahe na iyon, bigla akong dinama ng matinding pagod. Hindi galit. Pagod lang talaga ako. Isang pagod na tumatagos hanggang sa aking mga buto, na nagpaparamdam sa aking katawan na parang isang walang laman na balat. Pinatay ko ang mobile, humiga sa sofa, at tiningnan ang kisame. Sa isang sulok ng kisame ay may maliit na mantsa. Kailan kaya ito lumitaw? Hindi ko ito nakita noon. Tinitigan ko ang mantsa. At nang hindi ko namalayan, ay napapikit ang aking mga mata. Sa panaginip, nagkaroon ako ng bangungot. Araw ng kasal. Nakasuot ako ng isang malinis na puting wedding dress at nasa pasilyo ng simbahan. Daan-daang bisita ang nakatingin sa akin. Sa tabi ko, si Marco, na nakasuot ng kanyang tuksedo. Sonreiya radyante. Nagtanong ang pari, Mara, gusto mo bang tanggapin si Marco bilang iyong asawa? Binuksan ko ang aking bibig upang sabihin, Opo, gusto ko. Hindi. Nagising akong bigla dahil sa sarili kong boses. Madilim ang sala at ang mga ilaw lang ng lungsod, ang patuloy na nagniningning sa labas. Matagal akong nakahiga hanggang sa maging malinaw ang aking isip. Nagpunta ako sa banyo at hinugasan ang aking mukha. Binuksan ko ang mobile. Alas, 3 ng madaling araw. Mayroon akong mahigit 100 hindi nabasang mensahe. Nang hindi sinusuri isa-isa,
Nag-scroll ako hanggang sa dulo. Isang mensahe sa WhatsApp mula sa isang kaklase sa unibersidad ang umagaw sa aking pansin. Mara, nakita ko ang kumakalat sa internet tungkol sa inyo. Okay ka lang ba? May kalakip na link. Pagpindot sa link, dinala ako nito sa isang post sa isang kilalang parenting forum. Ang pamagat, di makatao na manugang sa mamahaling kondo sa Makati, sinaktan ang biyenan at pinalayas ang asawa. Tulungan ninyo akong hanapin siya. Nag-scroll ako upang basahin ang nilalaman. Ito ay isang post na isinulat ng aking biyenan. Ang kwento ay napakabaluktot na hindi ka panipaniwala. Ayon sa kanya, sadyang binuhos ko ang mainit na nilaga upang saktan siya. Sinaktan ko ang aking asawa nang subukan niyang mamagitan. At sa wakas, ay pinalayas ko sila sa gitna ng taglamig. Inilarawan niya ako bilang isang kasafortunas kalkuladora. Isang desalmaday una materialista. Mayroon ng daan-daang komento. Karamihan ay nagmumura sa akin. Paano nagpakasal ang ganyang babae? Ang kabataan ngayon ay walang pinag-aralan. Nakakatakot. Nakakatakot. Sinaktan ang biyenan sa loob ng 3 araw ng kasal. Gusto naming makita ang mukha niya. Ilabas ang kanyang pangalan. Sa pagbasa ng mga komento, kakaiba, naramdaman ko ang pagiging kalmado. Alam kong darating ang araw na ito. Ang isang tulad ng aking biyenan ay hindi madaling sumuko. Dahil hindi niya ako kayang talunin sa totoong buhay, susubukan niyang maglabas ng sama ng loob sa pamamagitan ng paggawa ng public trial sa internet. Inilapag ko ang mobile sa mesa at dahan-dahang binasa, isa-isa ang mga komento. Mayroong mga taong nagmumura sa akin, ngunit mayroon ding ilang mapag-ingat na opinyon na nagsasabi na kailangan pakinggan ang dalawang panig. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sa halip na magrehistro sa forum, nagbukas ako ng isa pang application. Hindi ako nagmamadali, kailangan ko munang makahanap ng isang bagay. Ang security camera ay ininstall ko para sa seguridad nang ako ay naninirahan ng mag-isa bago pa lumipat si Marco. Nakatago ito sa isang vase sa tabi ng TV cabinet, kaya mahirap makita. Ang anggulo ay perpektong sumasakop sa sala at sa dining table. Orihinal na ininstall ko ito upang bantayan ang aking pusa, ngunit ipinadala ko ang pusa sa bahay ng aking mga magulang 1 linggo bago ang kasal dahil nagdulot ng eskandalo ang aking biyenan na nagsasabing may allergy siya sa balahibo ng pusa. Buti na lang, hindi ko tinanggal ang camera. Binuksan ko ang application at hinanap ang recording ng umagang iyon. Ang kalidad ng imahe ay medyo mababa, ngunit malinaw ang audio. Mula sa sandaling pumasok ang aking biyenan gamit ang electronic lock, bawat salita na kanyang sinabi, bawat aksyon ay nakarecord, ang mga insulto na ibinato niya sa akin, ang eksena kung saan sinaktan ako ni Marco, ang eksena kung saan ibinalik ko ito, at ang eksena kung saan pagkatapos kong tumawag sa pulis, bumagsak ang aking biyenan sa sahig at sumigaw. I-download ko ang video at inilagay sa 2 backup copy, sa mobile at sa cloud. At pagkatapos ay nagsimula akong magsulat, hindi sa parenting forum. Doon, mas mababa ang impact. Ang lugar na pinili ko ay isang anonymous forum para sa mga profesional, isang anonymous community na alam ng bawat manggagawa, lalo na madalas na dinadalaw ng mga empleyado ng malalaking kumpanya. Kaya kung magiging viral ang isang post, mabilis nakakalat ang balita sa industriya. Nagpost ako mula sa isang anonymous na account, pamagat, para sa team leader ng isang malaking kumpanya na nanakit sa kanyang asawa dahil sa adobo. Katawan ng teksto, "Hello, ako po ang asawa ng may akda. 3 araw na po kaming kasal. Ang biyenan ko po ay pumasok sa bahay ng madaling araw nang walang pahintulot at nagreklamo na hindi masarap ang almusal. Pagkatapos, sa mesa ay nagkaroon ng pagtatalo at binuhusan ako ng biyenan ko ng kumukulong adobo sa hita. Napaso po ang aking binti, ngunit inakusahan niya ako na sadyang ginawa ko raw. Ang asawa ko po, sa halip na tulungan ng kanyang nasugatang asawa, ay sinampal ako upang magpakitang gilas sa harap ng kanyang ina. Sinabi niya sa akin ng eksakto, "Lumuhod ka at humingi ka ng tawad, walang modo." Kalakip ang video, husgahan ninyo. Inedit ko ang video na na-record at in-upload. Itinampok ko ang eksena kung saan sinaktan ako ni Marco. Ang eksena kung saan gumugulong-gulong ang aking biyenan sa sahig, at ang eksena kung saan inilabas ko ang titulo ng ari-arian at pinapaalis sila. Bago ko pindutin ang send button, nag-alinlangan ako ng 1 segundo. Kung ipopost ko ito, tatawid ako sa isang ilog na walang pagbabalik. Ang huling bakas ng respeto na natitira sa pagitan namin ay magkakawasak-wasak. Ngunit, ano ngayon? Naisip ba niya ang respeto nang saktan niya ako?
Pinindot ko ang publish button. Sa loob ng 20 minuto pagkatapos ng pag-post, sumabog ang section ng komento. Totoo ba ito? Sino ang nasa video? Sa anong kumpanya siya galing? Ang tindi. Sinaktan ang kanyang asawa sa harap ng kanyang biyenan. Tingnan ang biyenan na nakahiga sa sahig at nagwawala. Nakakatawa. Sandali. Sa babae ang bahay. Ang lalaki ay palaasa. May akda, sabihin mo man lang ang initial ng kumpanya ng asawa mo para maiwasan. Ang mga komento ay tumataas sa real time. Hindi kayang sundan ng aking mga mata ang scroll. Mayroong nagsuri ng mga pahiwatig sa video at mabilis na nagsimulang mag-imbestiga sa pagkakakilanlan ni Marco. Ang suit na iyan ay parang uniforme ng K-Group. Team leader daw. Kung gayon, siya ay mula sa sales team ng head office o sa human resources. Isang team leader ng K-Group na may apelidong. Hanapin natin kung sino ang mga iyon. Hindi na ako nagkomento. Pinatay ko ang mobile, humiga sa sofa, at hinintay ang pagdating ng bagyo habang nakatingin sa kisame. Kinabukasan, literal na nag-aapoy ang mobile ko. 47 missed calls, mahigit 200 hindi nabasang mensahe. Karamihan ay mula sa hindi kilalang numero. Mayroon kay Marco, sa aking biyenan, at maging sa Human Resources Department ng K-Group. Una kong pinakinggan ang voice message ng HR. Magandang umaga. Tumatawag po kami sa inyo, Miss Mara Cruz. Asawa po kayo ni Mr. Marco Santos. Tumatawag po kami mula sa Human Resources ng K-Group. Nakikipag-ugnayan po kami sa inyo upang beripikahin ang mga pangyayari na may kaugnayan sa video na kumalat sa internet. Pakiusap, tawagan po kami pabalik sa inyong kapanahunan. Pagkatapos, ang voice message ni Marco. Mara, baliw ka ba? Hindi mo ba alam na kung ipopost mo iyan, matatapos ang buhay ko? Ano ang gusto mo? Ibibigay ko ang diborsyo. Gusto mo ba ng sustento? Ngunit paano mo naman sisirain ang isang tao ng ganoon? Babalaan kita. Burahin mo ang video ngayon din. Kung hindi ay idedemanda kita sa defamation. Mara, pakiusap, iligtas mo ako. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa galit tungo sa pakiusap. At sa wakas ay sa isang kaawa-awang pakiusap. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang forum app para suriin ang status ng aking post. Mahigit 500,000 views, mahigit 10,000 komento sa mga trending topics ng Google. Sa ikalimang pwesto ay Head of Big Company Domestic Violence. Pag-click sa topic, nakita ko na ang mga internet detectives ay natuklasan na ang universidad ni Marco, ang kanyang taon ng pagpasok sa kumpanya, ang kanyang departamento, at maging ang kanyang graduation picture. Nag-aapoy ang publiko. Paano makakapasok ang ganyang basura sa isang malaking kumpanya? Kung hindi siya parusahan ng kumpanya, magpoprotesta tayo sa harap ng headquarters. Kailangang ilabas ang kanyang pagkakakilanlan at sirain siya sa lipunan. Mayroong nag-screenshot ng post ng aking biyenan sa parenting forum and naghambing, isa rin ito sa mga pinakapopular na post. Ang nakakatawa, sinulat ng biyenan na ang manugang ang unang nanakit, ngunit sa video, kitang-kita na ang anak ang unang nanakit. Mag-ina, isang pares ng sinungaling. Nagpunta ako sa post ng biyenan. Binabato siya ng mga insulto at binuranan niya ang post at tumakas. Habang binabasa ko ang mga komento, isang komento ang nagpalamig sa akin. May akda. Alam mo ba ang tungkol sa kanyang ina? May sumagot. Ano ang nangyari? Sumagot ang orihinal na may akda ng komento. Matagal na ako sa kumpanya na iyan. Dumating na ang nanay ni Marco sa kumpanya para magdulot ng eskandalo minsan. Sa tingin ko ay dahil sa problema sa paglalaan ng pabahay ng kumpanya. Bumagsak siya sa sahig sa lobby ng headquarters at nagsimulang sumigaw. At kailangan siyang kaladkarin palabas ng security team. Sa panahong iyon, naging sikat ang ina sa mga empleyado. Muli, pareho lang. Tinitigan ko ang komento nang nakabukas ang bibig. Nagdulot ng eskandalo ang aking biyenan sa kumpanya. Ito ang unang beses na narinig ko ito. Hindi kailanman sinabi sa akin ni Marco ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, nalaman ko, sa loob ng huling 2 taon, wala akong alam tungkol sa lalaki na minahal ko. Hindi ko alam na nagpapadala siya ng pera sa kanyang ina buwan-buwan. Hindi ko alam na ang kanyang ina ay isang tao na madalas magdulot ng eskandalo at hindi ko alam na siya ay isang mama's boy na ginagawa ang lahat ng sinasabi ng kanyang ina. Akala ko ang kasal ay para sa dalawa, ngunit para sa kanya, ang kasal ay isang paraan ng pagde-delegate sa kanyang ina at isang pinagmulan ng financing. At ako ang tanga na nagbigay ng bahay at pera. Ngumiti ako ng mapait at inilapag ang mobile. Sa hapon,
Lumabas ang biyanan ko sa entrada ng subdivision. Nalaman ko mula sa tawag ng guard. Miss Mara, ang biyanan niyo po ay nasa entrada. Ang boses ng guard ay nagmamadali. Nagpoprotesta po siya na may hawak na tarpaulin. Sabi niya po ay inaabuso raw siya ng kanyang manugang at pinalayas sa bahay. Nagtitipon na po ang mga tao at nagiging problema na po ito. Ibinaba ko ang telepono at lumabas sa balkonahe para tingnan. Sa entrada ng subdivision ay may nakaparadang itim na sedan at sa harap nito ay hawak ng biyanan ko ang isang tarpaulin na gawa sa karton. Hindi diabolical, pinalayas ang kanyang biyanan. Ang kanyang boses ay napakalakas na umalingaw-ngaw hanggang sa aking kondo, higit sa 10 palapag. Mga kapitbahay, tingnan ninyo ang babae na ito na sumira sa buhay ng aking anak. Dito nakatira ang pinakamasamang anak sa mundo. Nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay at mga nagdadaan, nagtatanong. Sa tabi niya, nakita ko si Marco na nakatayo na nakayuko ang ulo. Kinuha ko ang mobile at nagsimulang mag-record at tumawag ako sa 911. Hello, nasa subdivision po ako. May isang tao po na gumagawa ng eskandalo at nanggugulo sa publiko. 12 minuto pagkatapos ay dumating ang 2 pulis na sasakyan. Nakasandal ako sa rehas ng balkonahe. Nakita ko kung paano dinala ng mga pulis ang aking biyanan. Nagsisikap siyang kumapit sa mga pulis at nagpakawala ng mga sipa. Ngunit sa huli ay isinilid siya sa likurang upuan ng police car. Sinundan din ni Marco ang police car. Bago sumakay sa kotse, tiningnan niya ang balkonahe ng aking bahay. Hindi ko alam kung nakita niya ako. Ngunit hindi ako nagtago. Tiningnan ko lang siya mula sa itaas. Bigla kong naalala ang mga salita na binulong niya sa aking tenga sa araw ng kasal. Mara, magiging masaya tayo. Masaya? Ang kaligayahan na tinutukoy niya ay marahil ay ang pagiging libreng katulong ko, ang kanyang ATM machine, at ang emotional trash bin ng kanyang ina. Sa sumunod na 2 linggo, ganap akong abala sa paghahanda ng demanda. Ang aking abogado ay ang inirekomenda ng aking ama. Ang abogado na may pinakamataas na rate ng tagumpay sa mga kaso ng diborsyo sa Makati na nasa edad 40, na may salamin na gintong frame at isang matalim na tingin, ay sinuri ang mga dokumento. Sapat na ang ating mga ebidensya, sabi niya. Ang video, ang medical certificate, ang titulo ng ari-arian, at ang mga bank statements ng lihim na transfer ng iyong asawa, perpekto. Gaano karami ang maaari kong mabawi? Ang mga regalo sa kasal, at ang mga gastos sa kasal ay maaaring makuha ng buo. Malinaw na sa kanya ang kasalanan. Inayos niya ang kanyang salamin. Ang problema ay ang pera na ipinahiram mo sa kanya, na dahil walang kontrata ay mas mahirap patunayan. Ngunit susubukan namin sa pamamagitan ng mga mensahe sa WhatsApp at mga bank statements. At ang bahay, ang kondo ay sa iyo. Hindi pwedeng pakialaman ng iyong asawa. Hindi rin ito kasama sa paghahati ng ari-arian. At ang mga pautang? Anong mga pautang? Ibinigay ko sa kanya ang isang dokumento na kinuha ko mula sa bangko. Nadiskubre ko ito noong nakaraang linggo. Ito ay isang statement na nagpapakita na si Marco ay humingi ng pautang na 1 milyong pesos mula sa isang third-party credit institution gamit ang aking pangalan. Ang petsa ng pautang ay pagkatapos mismo ng engagement at ang account na pinaglagyan ng pera ay nasa pangalan ng isang tao na hindi ko kilala. Ano ito? Kumunot ang noo ng abogado. Hindi ko rin po alam. Wala po akong installed na application ng institusyon na iyan. Ngunit ginamit niya po ang mobile ko para sa authentication at kumuha ng pautang. Nanahimik ang abogado sa loob ng ilang sandali. Ito ay isang pautang na may identity theft. Ito ay isang krimen ng estafa, sabi niya ng matigas. Gusto niyo po bang magsumite ng criminal complaint? Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Siyempre. Nang magsimula ang investigasyon ng pulisya, nabuksan ang kahon ni Pandora. Lumabas na si Marco. Sa loob ng huling 2 taon, ay patuloy na nangungutang ng pera sa iba't ibang credit institutions gamit ang aking pangalan, at ang kabuuang halaga ay lumampas sa 2.5 milyong pesos. Karamihan sa perang iyon ay napunta sa account ng aking biyenan. Ang 15,000 pesos buwan-buwan ay dulo lang ng iceberg. Ayon sa investigasyon ng pulisya, ang biyenan ko ay bumili ng isang maliit na kondo sa Pasig at ang pinagmulan ng pondo para sa pagbili na iyon ay ang pera mula sa pautang na nakuha gamit ang aking pangalan. Sa sandaling narinig ko iyon sa istasyon ng pulis, naramdaman ko na kumulo ang aking dugo. Humingi ng pautang gamit ang aking pangalan para lang bilhan ng bahay ang kanyang ina. Sigurado po kayo?
Tanong ko. Opo, malinaw na malinaw ang daloy ng pera, sabi ng inspektor na namamahala. Siya ay aakusahan ng falsification of documents at estafa. Bilang biktima, maaari rin kayong humingi ng restitution order. Tumango ako ng tahimik. Paglabas ko ng istasyon ng pulis, matagal akong umupo sa isang bangko sa tabi ng ilog. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning ng nanginginig sa madilim na tubig. Naalala ko ang araw ng aming unang date ni Marco. Malapit din sa ilog. Binigyan niya ako ng take-out na kape at ngumiti ng mahiyain. Sabi niya gusto niya ang mga independenteng babae, na ang pangarap niya ay mamuhay ng may paggalang sa isa't isa. Sa panahong iyon, ang kanyang mga salita ay tila napakatapat, ngunit ngayon, nakita ko na naghahanap lang siya ng isang tanga na may pera. Pagkaraan ng 3 linggo, ipinalabas ang desisyon ng hukuman. Annulment ng kasal. Natukoy na itinago ng asawa ang malalaking utang bago ang kasal. Gumawa siya ng malalaking krimen, identity theft at estafa, at nagsagawa ng domestic abuse, VAWC. Kaya imposible na ipagpatuloy ang buhay mag-asawa. Buong pagbabalik ng mga regalo sa kasal at mga gastos sa kasal, ang pautang na nakuha gamit ang aking pangalan ay kailangang bayaran ng buo ni Marco at siya ay nahatulan ng pagkakakulong dahil sa estafa at nakulong. Ang araw na natanggap ko ang abiso ng desisyon, naghanda ako ng sabaw sa bahay. Hindi ito aking kaarawan, ngunit gusto kong ipagdiwang na ako ay muling ipinanganak. Habang kumakain, binuksan ko ang laptop at hinahanap ang pangalan ni Marco. Wala na ito sa mga trending topics, ngunit may lumalabas pa ring mga kaugnay na artikulo. Mayroong nag-post ng update. Pamagat, ang team leader ng malaking kumpanya na iyon ay sa wakas ay natanggal sa trabaho at nakulong, kasama sa nilalaman ang buod ng desisyon ng hukuman at isang larawan. Ito ay isang larawan ng isang pangunahing pinto. Sa sentro ng pinto, isang pulang selyo ng pag-embargo mula sa korte ang nakakabit ng malinaw. Ito ay isang pamilyar na pinto, ang pinto ng kondo sa Pasig, na sinasabing binili ng aking biyanan. Ang reaksyon sa mga komento ay isang pagsabog ng poetic justice. Wow, pure karma. Sa pera ng manugang bumili ng bahay, at pagkatapos ay sinubukan siyang paalisin, at sa huli nawalan ng bahay. Ang anak ay nakulong, ang bahay ay naembargo, at ang biyanan ay nasa kalsada. Ito ang tinatawag na financial therapy. Sa pagkakita ng pulang selyo na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Akala ko ay mararamdaman ko ang labis na tuwa, ngunit nakakagulat na kalmado ako. Natapos na lang. Ang kakilakilabot na relasyon na iyon ay sa wakas ay natapos na. Ngunit ang wakas, hindi ito ang wakas. Nagtagal ako ng 1 buwan pa para burahin ang mga bakas. Pinulot ko at itinapon ang lahat ng gamit sa bahay na hinawakan ni Marco. Pinalitan ko ang kutson ng kama at naglagay ng mga bagong kurtina. Itinapon ko rin ang lahat ng pinggan na pinagsilbihan ko ng adobo ng umagang iyon at bumili ako ng bago. Kumuha ako ng cleaning company para linisin ang bahay mula itaas hanggang ibaba. Nang gabing natapos ang paglilinis, nakatayo ako, walang sapin, sa gitna ng sala. Sa hangin ay may mahinang amoy ng pine. Malinis na. Ang aking bahay, ang aking buhay, ay muling malinis. Binuksan ko ng malawak ang bintana ng balkonahe. Ang malamig na hangin ng huling bahagi ng Nobyembre ay pumasok sa sala. Sa malayo, tahimik pa ring dumadaloy ang ilog. Bigla kong naalala ang umaga nang tumawag ang biyanan ko sa doorbell. Kung sa panahong iyon ay nagtiis ako, kung lumuhod ako at humingi ng tawad, kung nagkunwari ako na hindi ko alam na nagpapadala si Marco ng pera sa kanyang ina, paano kaya ako nabubuhay ngayon? Magiging isang katulong ako na bumabangon ng 6:00 ng umaga araw-araw para maghanda ng almusal. Isang may sakit sa pagkabalisa, na lumulunok ng mga insulto ng kanyang biyanan. Isang malungkot na babae na kahit sinaktan ng kanyang asawa, ay iniisip na kailangan niyang tiisin. Ang isipin pa lang ay nakakatakot. Nagpasya ako. Ang sampal na ibinigay ko sa kanya ay hindi lang isang biglaang galit. Ito ay ang instinct ng survival na sumabog, naglalabas ng lahat ng hinala, pagkabalisa, at trampled self-esteem na pinipigilan ko sa loob ng huling 2 taon. Hindi ko sinaktan si Marco. Sinaktan ko ang tanga kong sarili sa nakaraan na naniniwala na ang pagtitiis ay nagdudulot ng kaligayahan. Pagkaraan ng 6 na buwan, dumating ang isang sulat. Ito ay mula sa correctional facility. Walang nagpadala, ngunit kaagad kong nakilala ang sulat kamay mula kay Marco. Maikli ang nilalaman.
Mara, mahal kita talaga. Ginawa ko lang ang sinabi ng nanay ko. Biktima rin ako. Kung may isa pa akong pagkakataon, gagawin ko ang lahat ng tama, pakiusap, patawarin mo ako. Binasa ko ang sulat at naglabas ng tuyong tawa. Hindi pa rin niya nalaman ang lahat. Sisihin ang kanyang ina. Pinunit ko ang sulat at itinapon sa basurahan. Mula sa katabing kwarto ay may narinig na musika. Mula sa mga bagong Bluetooth speakers ay tumutugtog ang jazz. Umupo ako sa sofa sa sala at uminom ng isang baso ng black coffee na may yelo. Sa labas ay isang maaraw na hapon ng weekend. Ang araw ay tumatagos ng malalim sa sala. Pinapainit ang kahoy na sahig. Ang refleksyon ng araw sa ilog ay nagniningning ng nakakasilaw. Naalala ko ang mga salita ng aking ina nang una naming makita ang kondo na ito. Mara, ang ganda ng tanawin. Kung dito ka nakatira, magagandang bagay lang ang mangyayari sa iyo. Kaligayahan. Ano ang kaligayahan? Isang masarap na kape para sa akin lang, isang hapon ng weekend na walang abala, at ang aking ligtas na bahay na tanging ang mga taong nakakaalam ng password ang makakapasok. Humiga ako sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang hindi ko namalayan. Buti na lang, 3 araw lang pala. Binulong ko sa aking sarili. Sa loob ng 3 araw, naalis ko ang basura. Ito ang pinakamahusay na pagputol ng ugat sa buhay ko.